Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Is there a possibility that you will run for president Oh my God, where did that in come from? 2028? That was a curveball. Because you are a name that is being mentioned as a possible candidate of this administration. I mean, I'll be honest, there's Cavite, so that's a bailiwick. You're a cabinet secretary, you're quite visible. They have no candidate as of now. So is that a possibility on your end? This is the third time I've been asked in 1 week, and I always give the same answer. In 1998, then Governor Bongbong Marcos was asked, "Do you want to become president?" And he said, "Of course. All governors want to become president Because you know how to govern. and those who deny are lying." Sinabi niya yun? Sinabi niya yun. Yeah, I think Channel 7 was one who interviewed him. Okay. But I'm not governor, so that doesn't apply to me. So But you were governor. I was governor. Exactly. Yes. Same applies to you. Hello. You were governor for 3 terms. Four. Yes, In 4 Cavite. terms. Oh. Yes. I mean, seriously. Okay, so are you open to running? It's a possibility. Okay, what No factors? conclusion yet, but it's a possibility. O ito, mga kabunyog, mga kababayan. Si Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, tinanong ni Karen Davila, kahit sa doon sa programa nila Ronald Llamas sa kanila Michael Fahatin. Tinanong rin sa akin ng isang araw yan. And babalik ako sa sinagot ng dating Governor Bongbong Marcos Oh, na yun, siya okay. ay nasa Ilocos. Yung unang halal siyang governor. Tinanong siya na isang mamahayag, may plano ko bang magpresidente? Ang sabi niya, all governors want to be president. Oy, oo. And those who deny are lying. Are lying. But I'm not governor. Hindi nag-apply sa inyo. Hindi nag-apply sa akin yan. Laging natatanong na itong si SILG, Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, laging natatanong na dyan sa issue na yan. Tatakbo ba siyang presidente sa 2028? Ang sagot ni Jun Vic Rimulya, una, hindi niya naman sinasabing hindi. Hindi niya rin sinasabing oo. Ang sabi niya, parang neither confirm nor deny. Pero ang sinasabi niya lang, in-example niya si PBBM. Nung gobernador daw si PBBM, tinanong ito, tatakbo po kayo sa pagka-presidente? Ang sagot daw ni PBBM, sino bang gobernador ang hindi man lang nag-ambisyon o nakaisip na magpresidente? Kung mayroong gobernador na magsasabi niyan na hindi siya, wala siyang ambisyon magpresidente, nagsisinungaling yan. Kumbaga, ang ibig sabihin dito ni Jun Vic Rimulya, wala namang masama. Kahit naman sino, nag-aambisyon na maging presidente. Tulad ni PBBM nga, o ni Marcos noon. Kahit naman siya, parang sinabi niya rin, kahit naman siya, nag-iisip siya ng ganyan. Pero hindi ibig sabihin tatakbo siya. Posible yan. Parang ganon. Pero mayroong ini-explain si Jun Vic Rimulya na tingin ko, tama naman. Halimbawa, yung sinasabi niya, ang importante sa administrasyon, kasi sinasabi kasi ni Karen Davila, kasi member ka ng gabinete. Membro ka ng gabinete. Kung tatakbo kang presidente, so posibleng ikaw yung isa sa mga pagpilian ng administrasyon. Diba? Pinaliwanag naman ni Jun Vic Rimulya, ang problema talaga ng administrasyon sa ngayon, wala pa silang napipisil na takbo. Hindi tulad sa kampo ng Duterte, talagang pinuprontera na si Sara ang kanilang pambato. Pero sa parte ng administrasyon, wala pa rin. Wala pa rin. Kumbaga, si Romualdez sana. Pero ang dami ng kontrobersya ni Romualdez. At pangalawa, sa survey hindi tumataas eh. So pipili talaga ang administrasyon ng posibleng pambato. Pwedeng si Gibo. O, ngayon nga, pinuploat na rin si Jun Vic. Pero nabanggit din ang pangalan ni DPWH Secretary Vince Dizon, posible din daw. So, ang sabi naman ni Jun Vic Rimulya, ang importante, isa lang ang dapat na kandidato sa part ng administrasyon. At dapat nga ang maglaban, isa lang, laban sa kalaban, halimbawa si Sara. Actually, yun din ang pananaw ng oposisyon nila Secretary Ronald Llamas, nila dating Secretary na dapat, kahit si Trillanes, dapat yung dilawan, yung kakamping o yung oposisyon at saka yung Marcos ay dapat magsama. Isa lang dapat ang kandidato against Sara. Ang problema, sa administrasyon wala pang kandidato. Ayun, pinupload si Gibo Teodoro at ngayon pinupload si Jun Vic. Nababanggit na rin ang pangalan ni Vince Dizon. Pero sa part ng oposisyon naman, tulad nila sa napapanood natin ang mga paliwanag ni
dating Secretary Ronald Llamas, sa kanila ang pinupush nila si Risa kung hindi tatakbo si Leni. Kung tatakbo si Leni, susuportahan si Leni. Pero kung hindi tatakbo si Leni, si Risa. At iaalok nila si Risa sa administrasyon na suportahan ito. Sa administrasyon naman, yun na nga, mga pinufloat na ngayon sa interview kay John Vic, pwedeng si Gibo, pwedeng siya, or pwedeng si Vince Dizon, pwedeng si Tulfo. Mukhang parang sa administrasyon ang gusto nila, sa kanila manggaling yung pambato. Pwedeng magbay sa limbawa si Risa or si Bam kung hindi tatakbo si Leni. So malayo pa talaga itong laban na to. Pero ang dati wala pang pinufloat na mga pangalan sa posibleng kumandidato galing sa gabinete ng administrasyon. Binabanggit si Gibo pero hindi openly. So ngayon, ito naman binabanggit naman si John Vic. Basta't ang sabi ni John Vic, nung tinanong daw si Marcos kung kung may ambisyon ito magpresidente, ang sabi ni Marcos, sino bang gobernador ang walang ambisyon na ganyan? Pag nagsabing wala siyang ambisyon, nagsisinungaling yan. So parang sinabi na dyan ni John Vic Remulla, open siya, posible yan. Pero hindi naman daw siya decided pa. Anyway, yan yung at least na pag-usapan yung issue na yan. Pero ang sinabi rin ni John Vic, naniniwala din talaga siya na dapat ang kandidato laban kay Sara ay isa lang. Two-cornered fight lang. So ibig sabihin yan, yung oposisyon, yung dilawan, yung kakamping, dapat may isang kandidato na susuportahan din ng kampo nila Marcos, ng grupo nila John Vic Remulla. Kung magpapakandidato rin yung administrasyon, parang sa kanila, suportahan din ng oposisyon. Ang tanong, payag bang oposisyon sa ganon? Hindi kasi ini-entertain ng oposisyon yan, ng dilawan, ng kakampings. Ang ini-entertain ng dilawan at kakampings, at si Leni. Kung hindi tatakbo si Leni, si Risa. Pero may mga nagtutulak din, Bam. Pero yun nga, yung sinabi ni John Vic sa kanila, yung iniisip nila, galing sa gabinete ang tatakbo. Na dapat suportahan din ng lahat laban kay Sara. Hindi pwedeng maraming maglaban-laban. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang take natin sa issue na yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.